Hi guys! Kamusta po kayo? Good evening sa inyong lahat dyan. Thank you so much po sa lahat ng new follower namin at sa mga sumusuporta po sa aming mga video ng aking mga anak. Alam ko kaya nandito kayo sa video na to kasi nakaka-relate kayo sa aking buhay dito. Ito yung totoong buhay ko dito sa Romania. Gusto ko lang sagutin na yung mga comment para ma-explain ko sa inyo kung bakit ba ako lang yung kumakayod sa family namin. Bakit lagi daw ako yung gumagawa ng paraan para sa mga bayarin namin, para sa pagkain at sa everything. Bakit daw yung asawa ko, yung mister ko, bakit hindi daw ako tinutulungan? Ano daw ginagawa? Bakit daw yun nga, hindi daw ako tinutulungan ng asawa ko? Simulan ko lang para maintindihan nyo po yung aking kwento. So, ganito po kasi yan. 2 years ago, kailan ba nangyari yun? Kasi 2 years old na si Daniel eh. So, nung bagong panganak ako kay Daniel, na aksidente po yung asawa ko, car accident po. So, ang nangyari po, sobrang lala po nung aksidente nung asawa ko. As in, sobrang lala po talaga nang nangyari. Ito, ganito po yung nangyari. So, nangyari po yan 2 years ago na. Sobrang lala at akala ko talaga is mawawala na siya. Sobra po. So, damage po sa kanya ay yung kanyang kaliwang binti at durog po yung mga buto. Yung durog po talaga yung mga buto doon. Tapos syempre po dito kasi nga advance ang mga ano dito sa ibang bansa. So nilagyan po siya ng bakal sa loob ng kanyang hita from here, hanggang dito guys, basta hanggang bewang, hanggang sa paa niya. Meron po yan na bakal nakasupport. Kasi nga po, meron siyang part ng mga buto-buto na asing durog-durog. So, yun po ang dahilan. Kaya, matagal siyang walang trabaho. And 6 months siyang nasa higaan lang. At ako yung nag-iintindi, bagong panganak ako noon kay Daniel at cesarean ako. So, dalawa yung inaalagaan ko. And also, inaalagaan ko yung sarili ko. Kasi meron po akong opera. Cesarean plus ligate. So, ganun po kalala yung sitwasyon ko. Yun yung mas worst talaga na sobrang hirap sa akin. Nakalakad din naman po siya, kaya lang hindi siya normal na may tubig pa pala. Hindi siya guys normal na katulad nung pag maglalakad siya ng pantay, sa kanya yung paa niya is may ganyan na konti. Kasi sabi ng doktor na hindi na raw pantay yung binti niya. Hindi na katulad ng dati. Kasi binawasan yung buto. So guys, matagal po siyang walang trabaho. Sabihin na natin ganon. And then, this year, March po, nagpunta po ako dito sa city, sa Bucharest. Nakwento ko na po dahil nga po sa isang mabait na tao na tinulungan ako. So, simula po nung na-aksidente yung asawa ko, wala po kaming income pareho. So, tinutulungan po kami nung parents niya, yung magulang niya. Kaya lang po yung magulang nila ay matanda na hindi kami pwede laging umasa sa kanila. Kaya naisip ko pong lumuwas at magtrabaho dito sa Bucharest. Kasi guys, hindi lang naman sila hindi lang naman 2 anak ko, 3 ang anak ko na kailangan kong suportahan. May anak pa po akong isa sa Pilipinas. Gaya po nang sabi ko na before ko na-meet yung asawa ko, isa po akong single mom. Po, nagkatrabaho po ako dito. Iniwan ko po yung mga anak ko doon sa probinsya, doon sa kanyang bahay, para magtrabaho dito. So, 1 month ko po bago ko po nakasama ulit yung mga anak ko at umuwi lang po ako doon every twice a month. Minsan na once a month. Kasi nga po, hindi ako pwedeng weekly uwian kasi po hindi rin po biro ang pamasahe. Months nakakuha po ako ng sarili kong apartment dito. Nangupahan din po ako, kumuha din po ako ng apartment. Tapos po guys, nakuha ko rin sila nung after 1 week na nakakuha ko ng apartment, kinuha ko rin po yung mga anak ko at syempre kailangan kong isama yung kanyang tatay.
Kasi po, hindi ko basta-basta yan pwedeng kunin doon sa... Hindi ko yan pwedeng basta-basta kunin yung mga anak ko without consent ng kanyang tatay. So, yan po yung reason kaya wala pa siyang trabaho. So, ngayon, nung pumunta na po siya dito, sila ng mga anak ko, so, kailangan po may isang magbantay sa anak ko. Tapos, naghahanap po kami ng school, nilang dalawa, para makahanap din po siya ng trabaho. So, ngayon po, nung nakahanap ako ng school nung anak ko, kaya lang ang problema, isa lang po yung inaccept nila, si Jacob yung panganay. Kasi si Jacob is 3 years old na. So, ang gusto ng school guys ay 3 years old po pataas. Si Daniel is 2 years old pa lang. So, ngayon yung asawa ko po is natagalan talagang makahanap ng trabaho. Kasi nga, ayaw namin nang walang magbabantay kay Daniel. Ngayon naman, nag-hiring po dito malapit dito sa bahay namin, yung malaking supermarket. So, ang tawag po din dito ay sa Mega Image. Yun po yung name ng malaking supermarket dito. Tapos po, natanggap siya, nung nag-apply siya, natanggap siya, nag-start siya. Kaya ngayon, kung dati dalawa ang trabaho ko sa isang araw, ngayon 1 job na lang ako kasi kailangan namin magsalita ang mag-asawa. Kailangan kung ang schedule niya is umaga, ako sa hapon. Kung ang schedule niya ay sa hapon, ako sa umaga. So, ganun po yung setup namin para parehas kaming may trabaho. Although, parang nawalan ako ng trabaho kasi nga, guys, iniwan ko yung iba kong part-time. Para makapagtrabaho din siya. Sinuportahan ko na lang po siya para po, sobrang tagal na kasi nang walang trabaho, guys. So, parang pinraktis na rin niya, guys, na magtrabaho ulit ng subukan niya ulit yung katawan niya. Kaya pong makahanap siya ng trabaho kasi alam niyo na, namimili ko kasi yung asawa ko. Yun lang ang problema ko, guys. Ang tagal-tagal ko na siyang pinapasok sa trabaho. Kasi nga, kilala ko naman at pinapag-part-timean ko. Kaya lang, ayaw niyang pumasok sa restaurant. Ayaw niya doon sa pinagpa-part-timean ko. Ilang buwan din siya bago nagkatrabaho, guys. Kaya nung sabi niya, natanggap siya daw dun sa Mega na in-applyan niya. Kaya kahit alam ko, guys, na sobrang liit ng sahod niya dun. Sobra, guys. 1 week na trabaho ko lang yun na half day yung sasahurin niya. Kaya lang, sinuportahan ko lang siya, guys, para parang bumalik uli yung katulad niya. Dati naman kasi, guys, maayos yung trabaho ng asawa ko. Kaya lang, yun nga, na-aksidente siya, nagka-problema. Tapos siguro, yun na rin yung confidence niya. Tapos, siyempre, yung isip din niya ba. Yun, kaya, nung sabi niya magtatrabaho na siya, natanggap na siya, kailangan daw niya ng perang ganito, papunta dun sa office, yung pamasahe, ganyan, bayad, open ng bank account, ganyan. So, binigyan ko siya ng mga kailangan niya. Sinuportahan ko siya, guys, para lang makapagtrabaho siya ulit. Saka sabi ko, para at least mabayaran mo na ikaw na yung magbayad doon sa utang mo sa bangko. Kasi, guys, sa totoo lang po, meron po kasi siyang utang sa bangko at malaki po yung malaki po yung utang niya. Kaya lang, hindi naman ganun yung binabayaran niya. Kaya lang, pag nagsama yung dalawa, may pinalaki siya, guys. Twice siyang nagbabayad sa bangko. So, guys, nilipat ko na yung lutuan, yung kaldero, kasi nandiyan na yung batang makulit. Guys, marahil hindi nyo siya nakikita, guys, sa mga video ko. Unang dahilan, ayaw niya sa video. Ayaw niya makita yung mukha niya sa video daw. Ayaw daw niya ng ganito sa ginagawa ko. Pero pero tinatanong niya ako kung may sinasahod daw ba ako sa pagbablog ko. Ito po kasi ito yung reason kung bakit siya nabangga. Kung bakit siya nabangga at bakit ganun kalala yung nangyari sa kanya, ay isa po yung reason, number 1, dahil nakainom po siya that time. Kasi, guys, nung kinabukasan, anong gabi, before mangyari yun, guys, binyagan kasi noon ni Daniel. So, nag-inuman sila. Sobrang daming inom, guys. Sobrang lasing-lasing ba. Tapos, nung umaga, hinatid niya yung kanyang kaibigan na doon natulog sa bahay. Hinatid niya nung umaga.
Eh, syempre, sa dami ng inom niya nung gabi, nung na-aksidente siya, na-detect yun nung na-detect yun nung inano siya, yung tinest siya na kung nakainom ba siya or hindi, kung anong level noong alak doon sa katawan niya. So yun, na-detect siya